Kalahati ng Canadians nagsimula ng January na may bagong holiday na utang. Ayon sa survey ng Spergel, 51% ang may fresh na utang at 29% ang nagsabing lagpas 6,000 ang nadagdag pagkatapos ng holidays. At ngayon, Blue Monday. Kadalasang tinutukoy bilang third Monday ng January na sinasabi nilang pinakamalungkot daw na araw. Pero maraming expert din ang nagsasabing marketing idea lang to at walang clinical na basis. Yung mas mabigat dito, hindi lang pera. 3/4 ng respondent ang nagsasabing may stress sila financially kaysa dati. Tapos halos 1 in 3 ang tingin nila aabutin at least 6 months o hindi nila alam kung kailan bago makabawi. Kung Pilipino ka sa Canada, alam mo yung mix na sige lang, Pasko naman at kailangan magpakita ng effort. Gifts, 42% ang top driver. Food at grocery costs, 37%. Sa totoo lang, hindi ito luho minsan. Pressure ito ng expectation habang mahal na lahat. Dito pumapasok yung tinatawag nilang financial avoidance. Sa same survey, 30% ang actively umiiwas tumingin ng bank o credit card statements. Tapos, 18% ang inaasahang mahuhuli sila sa credit card payments ngayong buwan. At kapag umiwas ka, mas lumalaki yung takot. Half ng Canadians ang nagsabing naaapektuhan na ang mental health nila dahil sa holiday debt. At may warning din ng Spergel, winter isolation plus bills plus avoidance pwedeng magpalala ng emotional distress. Ito yung part na gusto kong linawin. Blue Monday man o hindi, totoo yung pattern, pagtapos ng holiday high, biglang bagsak ka sa reality ng statements. At sabi ng Spergel, hindi daw biglang shift ang January escalation nito. Hindi daw holidays ang gumawa ng problema. Pinalala lang nito yung existing na pressure. At personally, gets ko yung instinct na wag muna tignan. Parang kung hindi mo binuksan, hindi pa totoo. Pero sa pera, yung silence may interest. Yung hiya, may late fees. Yung mamaya na, minsan nagiging paano na. Kaya mas gusto kong pag-usapan na ito nang walang sermon. Kasi karamihan sa atin, sinusubukan lang mabuhay ng maayos. At ngayong may tools na tayo tulad ng AI, ito naman ang sabi niya. Kung ang utang nakaka-apekto na sa tulog mo o mental health mo, pumili ka ng simpleng plano para maayos to. May practical angle din sa data na over half, 52%, nagsasabing gagamit sila ng free budgeting o spending tools kung meron. Tapos top needs, mas malinaw na monthly budget, lower payments, simplified repayment plans, at emergency saving strategies. Hindi nila hinahanap yung magic trick. Hinahanap nila yung sistema na kayang sundan. At kung umabot sa point na sobrang bigat na mentally, hindi ka nag-iisa. May mga taong talagang napupunta sa dark place dahil sa utang at may support na pwedeng tawagan. I-text sa Canada 988. Hindi ito tungkol sa pagiging mahina. Tungkol ito sa paghingi ng tulong bago ka tuluyang maubos.